Grabe yung kaganapan kahapon sa Senado. Senador Jingo Estrada halos maiyak-iyak sa kanyang privilege speech kahapon dahil nga mayroon siyang warrant of arrest. Bago siya sumuko sa mga otoridad, nag-privilege speech muna siya at doon ibinulgar niya na may mga kumausap sa kanya para lumipat siya sa minority at iwanan ang majority kapalit ang pagbasura ng kanyang kaso. Grabe po, ganun na po kadesperado yung mga kalaban nila. Ganun na po kadesperado. Yan na po ang sinasabi ni Senador Marcolita na may mga pananakot po daw talaga. Pananakot, kaso o lilipat. Kaya kahapon, binulgar ni Senador Jingo Estrada na may mga kumausap daw talaga sa kanya na iwanan yung majority, lumipat siya sa minority, ibabasura yung kaso niya. Ganon ang kapalit. Pero hindi po pumayag si Senador Jingo Estrada. Naninindigan siya na kasama niya ang majority. Ganon din po ang majority, hindi po siya iniwanan. Sinamahan nila si Senador Jingo Estrada doon sa Camp Crame ata siya ninala kahapon, sinamahan siya ng mga kasamahan niya sa majority. Kaya kahapon sa Senado, walang majority na nandoon, puro minority ang nandoon dahil nga nagkakaisa sila. Yan po ang talagang may mga paninindigan. May talagang sumpaan na walang iwanan. Kaya kahapon, talagang sinamahan din nila si Senador Jingo Estrada. Dahil nga, sumuko siya sa mga otoridad dahil sa kanyang warrant of arrest. Kaya nga halos maiyak-iyak sa kahapon sa kanyang privilege. Pero nalaman natin na may kumakausap sa kanya nga lumipat nga daw siya dapat sa minority kapalit ng pagbasura ng kanyang kaso. Kaso may panindigan ang senador na Jingo Estrada. Yan ang yan ang tama. May paninindigan, 'di ba? May prinsipyo. Kahit nakataya yung sarili niya, makulong siya pero hindi siya pumayag. Hindi talaga siya pumayag sa mga kumakausap sa kanya at abangan daw ang kasunod na kabanata dahil sigurado sasabihin niya kung mga sino-sino yung kumakausap sa kanya. Sasabihin na yan. Talagang umano lang muna yan si Senador Jingo Estrada pero kapag nagkaanuhan talaga yan, nagkagipitan na ng gusto, ibubulgar niya kung sino-sino yung mga pangalan na yan. Kaya kahapon sa Senado, walang majority dahil nakiisa sila doon kay Senador Jingo Estrada. At nananawagan si Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate President, sa minority na sana magkakaisa sila para sa Senado. Pero ano ang sagot ni Senador Tulfo? Sabi ni Senador Tulfo, iba yung pagkaintindi niya nang sabi daw ang gusto daw ata ibig sabihin ni Senador Cayetano ay sumama sa pagboycott sa Senado. Hindi po ganon. Binigyan naman niya ng maling pagkaintindi. Hindi niya sinabi o ibig sabihin na samahan niyo sila sa pagboycott sa Senado. At hindi naman boycott yung ginagawa nilang tutuusin dahil sinamahan lang nila si Senador Jingo Estrada. Nagkakaisa sila doon. Yung nila, sapagkat sinusuportahan nila. Tapos ang pagkaintindi naman ito ni Senador Rapi Tulfo na gusto raw ni Alan Peter Cayetano na sumama sila sa boycott, i-boycott ng Senado. Hindi po ang ibig sabihin ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang gusto lang ibig sabihin na magkakaisa sila para sa Senado, para magiging solid sila. Hindi sinabi na samahan sila sa pagboycott. Yan po ang pagkaintindi ni Senador Rapi Tulfo. Ang layo naman yata. Humingi ng kung sa baga pagkakaisa ang Senate President tapos sabihin mo na samahan sila sa pagboycott. Yun ang pagkaintindi niya. Grabe Senador Rapi Tulfo. Nakakadismaya din. Nakakadismaya. Pero pagdating sa flood control, wala po yung binabanggit si Senador Rapi Tulfo Wala po. Marami pong tao talaga na didismaya sa kanya. Dahil inaasahan ng taong bayan na andyan si Senador Rapi Tulfo, talagang magbulat-lat ng mga corruption dyan, pero pagdating sa flood control, tahimik po siya. Wala po siyang binatbat, wala po siyang sinasabi dyan. Sinabi niya, pinatayan doon sila ng wifi, pinatayan sila ng aircon yata yun. Dami siyang sinasabi kahapon. Ang sabi naman ni Senador Gatchalian, yung boycott daw ng majority ay violation daw. Ayon kay Senador Gatchalian, yung pag-walk out nila, ano ang masasabi niya doon?
Hindi ba violation yun? Mas matindi pa ngayon eh. Habang nagdidebate-debate sila, bigla silang nag-aalisan. Hindi lang ano yon, sabaga walk out, talagang kabastusan yung ginagawa nila, na iniwanan nila yung mga majority doon na walang paalam. Habang nagsasalita pa yan sila dyan, nagsialisan sila. Ikahapon, wala sila dahil nga talagang sinamahan nila si Senador Jinggoy Estrada. Naawa sila sa kanilang kasamahan, siyempre ba naman dalhin sa kulungan, ikukulong, di ba? Huhulihin. Sila, wala silang pakialam dahil di naman sila apektado. Hindi sila apektado. Sila palagi nagreklamo, di ba? Sila nagreklamo, pero yung nag-walk out sila, wala namang sinabi yung majority sa kanila. Pero ngayon, na wala yung majority dahil nga nakikiisa sila sa nangyayari kay Senador Jinggoy Estrada, ang dami nilang sinasabi, may violation, gusto na din nila magtrabaho, boycott daw yung majority. Grabe, pero pag sila okay lang yung walk out nila. 'Di ba? Yung nag-walk out sila, wala namang sinabi yung majority sa kanila eh. Hinayaan lang sila mag-walk out, walang sinabi. Sila lang yung laging nagsasalita din sa social media, diyan sa media, lalong-lalo na yung sa media na yan. Sila lagi ang ini-interview diyan. Side lang nila palagi ang na nakukuha o napapakinggan ng taong bayan. Kaya may mga taong bayan naman naniniwala kaagad sa mga sinasabi nila. Yung mga hindi nakakakita sa mga nangyayari sa live, naniniwala sa mga sinasabi nila. Mali yung pagkaintindi ni Senador Raffy Tulfo doon sa panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang gusto lang naman ni Senate President na magkakaisa sila para sa Senado. Hindi na sinabi na magkakaisa sila at i-boycott ang Senado. Ang pagkaintindi naman nito ni Raffy Tulfo, na sabi ni Raffy Tulfo in interview, parang gusto raw ni Senate President Alan Peter Cayetano na samahan sila sa pag-boycott sa Senado. Hindi po ganon. Akala ko ba naman magaling to Senador Raffy Tulfo? Binigyan naman niya ng ibang kahulugan. Pangit na kahulugan yung niya. Parang gusto niya dikdikin pa yung majority. Bigyan, siyempre sabihin ng mga tao, grabe naman, ibo-boycott ang Senado, di ba? Dahil sinabi niya, ang nakikinig naman doon ng mga naniniwala sa kanila na sabi si Senador Cayetano na may bubuikot din nila. Wala pong ganon. Ang panawagan niya na magkaisa lang kayo, di ba? Hindi niya sinabi na samahan sila sa pagbubuikot o ibuikot yung Senado. Grabe naman Senador Raffy Tulfo, napakalayo naman ng pagkaintindi niya dun sa sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Intindi. O kahapon, di kawawa si Senador Jinggoy Estrada. Kawawa po talaga. Halos mangyak-yak kahapon sa kanyang privilege speech. Grabe pong pangyayari kahapon. Itong yung minority, handang-handa na raw sila magtrabaho kahapon. Handang-handa na raw. Handang-handa. Pero nung walk out sila, sa oras din ng trabaho, wala namang sinasabi ang majority. Ilan na po ang majority ngayon? Ano na lang sila? 11 dahil dalawa na ang nawala. Dalawa na. At may isusunod pa ata sila dyan. Hindi na po tungkol sa impeachment yan. Ayon sa karamihan, hindi na po tungkol sa impeachment yang kaguluhan yan. Kundi tungkol na po yan sa Blue Ribbon. Yung investigasyon ng Blue Ribbon, yan po daw ang dahilan kung bakit nagkaganyan. Takot daw sila na magkaroon ulit ng Blue Ribbon. Yan po ang sabi ni Senador Marcolita. Natatakot sila, yung mga kasamahan nila dyan sa minority, na bubuksan ulit ang Blue Ribbon. Yan daw ang kinakatakutan ayon yan kay Senador Marcolita. Pero naka-schedule na po yung Blue Ribbon sa Zone 4. Ano bang Zone 4? Huwebes. Mag-uumpisa na po yan. At sana umpisa na kaagad pagpatawag ng X-18 Marines. Automatic ipatawag na unang araw pa lang para mailabas na lahat ang mga nalalaman ng mga X-18 Marines. Mabubunyag na lahat ang mga pangalan kung sino-sino mang nadeliveran ng pera. Sana unang araw pa lang talaga ng Zone 4. Pag umpisa pa lang, sana iharap kaagad yung X-18 Marines para mabunyag na lahat
lahat kung sino yung mga nakapagbulsa ng pera ng bayan na nasa malita o nilagay sa malita at sa mga expandable bag ayon ng mga X-18 Marines. Para magkaalaman na, dahil alam po natin yan po talaga ang kinakatakutan. Marami po talaga nagsasabi na yan po ang kinakatakutan nila na magkaroon ng Blue Ribbon Committee investigation ulit. Dahil sa X-18 Marines na yan, dahil marami po talaga silang nalalaman tungkol sa mga delivering mali-malitang pera at mga expandable bag. May medium, may large na malita. Grabe po. Sila po lahat ang nakakaalam dahil sila po mismo ang nagde-deliver kung sino-sinong tao ang dinideliveran nila. Kaya kapag naipatawag sila, sigurado bulat-lat lahat ang mga pangalan ng kanilang mga dinideliveran. Kaya ayon nga sa post ni Senador Amy Marcos, buksan na yan. Sabi sabihin, buksan na yung Blue Ribbon Committee para magkaalaman na kung sino-sino talaga ang totoong ng bulsa ng pera ng bayan.